Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Ngayong araw, dinidinig dyan yung mini trial para kay Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Malapit lang yan dito sa amin mga ka-Wonder. At alam natin na sinabi nga ng kanyang kampo na hindi dadalo. Una yung sa unang hearing lang at mga council lang ang dadalo at hindi dadalo si Sara Duterte. Pero ngayon mga ka-Wonder, nagpalabas ulit ng anunsyo na hindi na talaga sila dadalo kahit kailan. So parang ang dating mga ka-Wonder, parang gusto na ba nila itong idiretso paakyat sa Senado? O nag-aantay sila mga ka-Wonder ng saklolo mula sa Supreme Court? Yan yung tanong natin mga ka-Wonder. So sa tanong na yan, may post si nabasa ko kanina si Llamas tungkol dyan. May plan A, plan B, plan C. Yung plan A and B scratch na. Yung C na lang ang tinitignan. Papahawakan ba nila sa Supreme Court? Kasi nga, sabi ni Representative Luistro na lahat sinunod na nila. Kulang na lang, sabi ng isang anchor, sa DZMM yata yan. Sabi niya, pwede bang itanong na lang nila ng House of Representatives kung tama ba yung ginagalawan nila? Kasi baka mamaya bagulat ka na naman. Basura na naman yan. No? Kasi nga, for me, and for others na nakaka-comment, parang Sara looked at SC as the city of refuge. Alam nyo ba yung city of refuge, yung idea na yan, mga ka-Wonder, way back in the Old Testament times. Kapag ang tao is unintentionally, yung manslaughter, nakagawa siya ng krimen, napatay niya accidentally. Yung isang tao, bawa nagpapalakol siya at lumipad yung pinakabakal, yung axe, tumama doon sa tao at namatay. Of course, babalikan siya ng pamilya at ng mga kamag-anak niyan. Kaya ang gagawin nitong nakapatay, tatakbo siya ron sa tinatawag na City of Refuge. Yung City of Refuge na yan. And he or she will be staying there until mamatay yung high priest. So makakalaya na siya, hindi na siya pakikialaman at gagalawin. So parang ganoon ang tingin natin, itong opinion din ng mga tao, na parang humihingi siya lagi ng saklolo rito sa Supreme Court. At yan po babantayan din natin mga ka-Wonder. Ayaw kasi natin yung magiging desisyon na naman na sabi nila, when the Supreme Court make a mistake, then the mistake becomes a law. Parang ganun na naman. So hindi na po pwede yan dahil sabi nga hindi dapat ganyan. Dahil alam natin na separation of power yan. At sabi nga ni Tito Sen, nagkakaroon ng overreaching na nagsasagawa sila. Hindi natin maintindihan yung ating batas. Kung ano ba talaga yung batas natin. Napapatanong tayo. Kasi pati mga abogado, bumabaw na sila. Dahil Supreme Court yan. Well, alam natin na merong prerogative ang Senado na ituloy, anyway, kung ano man yung ipasa nilang dokumento dyan, hindi man sila umattend. The Senate, according to the Constitution, has the prerogative to conduct the hearing, yung hearing na ito, para dyan sa kay Sara Duterte. At ito nga, may mga patawag, mayroong sabina na ipinadala, para dito kay Michael Powa. Nag-issue ng sabina at dyan kay Sara Duterte dahil nagkaroon ng botohan dyan, mga ka-Wonder, na 34-3. Yung Sabina Duces Tecum, itong tinatawag yata nila, na itong si Chief of Staff niya na si Powa during Vice President Sara Duterte's tenure as Secretary ng DepEd way back 2022-23. So pinapadala sila dyan, pinasipina sila at magdala sila ng dokumento at impormasyon na may kinalaman sa paghawak nila dyan sa confidential funds. Titignan natin mga ka-Wonder kung dadalo itong dalawang ito dahil sila po'y pinatawag o sinabina mga ka-Wonder. At isa pang pasabog dyan mga ka-Wonder. Etong bank statement ni Sara Duterte na siyang inaabangan ng lahat. Alam natin, inaabangan natin kasi very curious tayo dyan. Meanwhile, hindi sila uma-attend dyan sa Kongreso at hindi na-attend. At alam natin na itong si Ramil Madriaga ay sinampahan ng kaso nitong si Sara Duterte ng perjury. At pinadadalo nga si Ramil Madriaga. Pero hindi siya dumadalo dito sa patawag sa kanya. Mas uunahin niya rin yung problema ng bansa kaysa yung mga
mini trial na yan na fishing expedition lang daw laban sa kanya. Of course, what do you expect? Yan ay tinuro sa kanya, no, para kung ano yung mga galawan niya. Natawa ako, naalala ko si Attorney Claire nung kinasuhan. Attorney Claire didn't get any counsel or lawyer because she herself is a lawyer. Dinipensa niya yung sarili niya. Well, Sarah, she said that she's a lawyer, but meron siyang 16 to 17 lawyers. Matatawa ka talaga. But anyway, mukhang good news ito mga ka-wonder dahil nagsanib puwersa. Magsasanib puwersa itong si Sentry at itong si Pebbles Talakera. Dahil alam natin na si Sentry ay may mga alam na bank records ni Digong at saka ni Sarah, joint account worth 2 billion something or more, 2 point something. And then alam din ni Sentry na may bank account itong mag-asawa. Nasa parang 16 years of service nila, parang tinatanong kung saan galing yung more than 2 billion na nasa joint account nilang mag-asawa. At hindi lang yan, may pasabog nga si Pebbles, Sabi niya rito sa post niya, hindi lang bank account, kundi 4 bank accounts. Ano na, Sentry? Join force na ba tayo? Chururut. Sumagot si Sentry, mga ka-wonder. Anong sagot? Sige, Pebbles, let's do that. Tay. So, magsasanib ito, magko-collaborate itong dalawa at yung kanilang statement, of course, should corroborate. No? Para malaman at maging isa yan dokumento para patunay dyan na panlaban, o ibig sabihin, ebidensya na gagamitin laban dyan kay Sara Duterte. So yun nga, palaisipan pa rin na, of course, since hindi sila dumadalo dyan sa hearing ngayon na dinadaos na mini trial, alin sa dalawa? Gusto na ba nilang paakyatin sa Senado? O gusto nila yung nag-iintay pa rin sila ng Supreme Court saklolo? So mga ka-wonder, dahil nga nagbigay na ito, sumagot sila, sabi nga, an answer that is not an answer, yung ad cautelam na sinasabi, na meaning to simply just telling the court o telling the Senate, o itong House of Representatives that they have no jurisdiction over them. At from there, gusto nilang ibasura na lang itong impeachment or articles of impeachment niya dahil wala rin silang jurisdiction. At gusto nila, parang doon na lang humawak mismo ang Supreme Court. So lahat po ng proseso ay ino-observe nitong House of Representatives, including itong sufficient in grounds na bago nga, nagtanong nga itong si Marcoleta na anak ni Marcoleta, ngayon yan lang daw narinig yan. So ipiniliwanag ni Luis Troy. And as much as I know, ito po yung isa sa bago na panukala o pinatupad ng Supreme Court na dapat sundin. At yan nga, kaya kanilang sinunod. At aside from sufficient in form and substance, nagkaroon ng botohan at ito po'y pumasa, nakapasok sa gatekeeper. At ito po'y naging sufficient in grounds. Kaya mga ka-wonder, itong tandem ni Sarah at saka ni Sentry, abangan natin yan mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila yung tandem ni Sunny Trillanes at ni Pebbles. At ganun din mga ka-wonder, itong sampina na pinatawag si POA at saka si VP Sara Duterte. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.